Paano kung ang simpleng pagbisita sa probinsya ay magdudulot ng labis na katatakutan? Yan ang nangyari sa bida nating si alias Marco. By the way, this story is sent through our email address. Ako pala si Midnight ang narrator nyo ngayong gabi. Don't forget to like and subscribe in this video. Nagsimula ang kwento ni alias Marco sa "Magandang araw po sa inyo, Kuya Mid. Pasensya na kung medyo nanginginig pa rin ako habang sinusulat ko ito. Hindi ako sanay magkwento, pero kailangan ko ilabas kasi may mga gabing pakiramdam ko. Bumabalik sa akin yung lugar, yung amoy ng palayan, at yung bigat ng katahimikan. Hindi ko rin alam kung maniniwala kayo, pero sana pakinggan nyo muna hanggang dulo. Kasi kung ako ang tatanungin, mas gusto ko sanang hindi ito nangyari. Ayaw kong malaman ang real identity ko, kaya tawagin nyo na lang ang akong Marco. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon sa sarili ko, pero aminin ko, sa mga nangyari sa probinsya ni Lola, parang naging bata ulit ako. Yung tipong ang lakas ng loob mo sa simula, tapos sa huli, umiiyak ka na lang sa loob ng kumot. Nagsimula lahat nung nagdesisyon akong bumisita sa probinsya ni Lola. Matagal ko na siya hindi nakikita. Siya yung tipo ng lola na hindi masyado nagsasalita sa tawag o chat, pero ramdam mo na mahal ka. Laging kumain ka na ba at mag-ingat ka lang, pero iba yung bigat. Minsan, naalala ko yung binibigyan niya ako ng pera dati. Tipikal na lola. Kaya nung nagkaroon ako ng mahabang bakasyon, sabi ko sa sarili ko, pupunta ako. Baka ito na yung pagkakataon. Ang probinsya ni Lola, liblib. Yung daan, hindi siya yung simpleng biyahe lang tapos bahay na. Kailangan mo pang sumakay sa jeep na minsan lang dumadaan, tapos tricycle na parang malapit ng bumigay, tapos maglalakad ka sa makitid na daan na palayan ang magkabilang gilid. Hindi rin naging mabilis ang biyahe ko, pero umabot naman ng ligtas sa bayan. Pero hindi pa tapos. Kailangan ko pang maglakad mula sa kalsada kung saan ako binaba ng motorsiklo. Nakakapagod man, pero iniisip ko ang ngiti ng lola ko. Habang naglalakad ako, napansin ko yung katahimikan. Hindi siya yung katahimikan na ang sarap huminga, kundi katahimikan na parang may nakatagong panganib. Nakakapanibago, Kuya Mid. Parang may nakatingin sa'yo sa bawat hakbang. Bawat lakad parang may nakasubaybay. Sa tuwing dadampi ang hangin, parang may dalang hapdi ito. Pero hindi ko pinansin. May mga puno ng niyog, may kawayan na parang nagbubulungan kapag humangin, tapos may balete sa may bandang kurbada. Yung balete na malaki, matanda, at parang mas madilim ang anino kaysa sa ibang puno. Yung balete na nakikita mo sa typical na horror movies, ganun nan ganun. May mga baging na mahahabang nakasabit, na pwede kang maglambitin sa umaga. Pero iiwasan mo sa gabi, kasi para itong humahaba ng humahaba. Maliwanag pa lang pero nakakakilabot na ang lugar. Sabi ko pa sa sarili ko, puno lang yan. Sinampal ko pa ng mahina ang sarili ko para magising. Pero nung malapit na ako sa bahay ni Lola, may dumaan na matandang babae sa gilid ng daan. Nakaitim siya, may dala siyang bayong, at hindi niya ako tiningnan kahit dumaan siya sa harap ko na para bang wala ako. Kasabay ng pagdaan niya ay nakakakilabot na presensya. Normal sana yon, pero yung lakad niya, hindi tugma sa katawan niya. Parang dumudulas. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero sa isip ko, ang malinaw ay ganito. Nakikita ko yung katawan niyang umuusad, pero parang hindi ko nakikitang tumatapak yung paa. O kahit paghakbang, hindi ko nakita. Napalingon ako sa likod ng lampasan niya ako. Pero wala na siya. Puro makakapal na talahib at puno na lang ang nandoon. Mga dahon na hinihipa ng hangin na lang ang gumagalaw. At doon nagsimula yung pakiramdam na parang may mali. Pero nangibabaw ang kagustuhan kong makita si Lola, kaya hindi ko na lang yun pinansin. Pagdating ko sa bahay ni Lola, sinalubong niya ako agad. Niyakap niya ako ng mahigpit. May ngiti siya, pero may kakaibang pagkabahala sa mata na kasama. Parang masaya siya na dumating ako.
pero parang natatakot siya na dumating ako. Yung parang ganun na pakiramdam. Pinapasok niya ako kaagad sa nakasanayan naming bahay niya noon. Ang unang napansin ko sa bahay niya, hindi luma, hindi sira, pero parang may pag-iingat at depensa sa bawat bahagi. May asin sa bintana, may tali ng bawang sa kusina na para bang nagbebenta siya kagaya ng nasa palengke. May maliit na bote ng langis sa may pintuan. At may mga dasal sa salitang Latin na papel na nakasabit sa itaas ng mga frame ng pinto. Sabi ko, "Lola, ano to? Parang ang dami mong pampaswerte." Tumawa ako, sarili kong biro bago tumingin sa kanya. Hindi siya tumawa. Tumitig siya ng walang halong biro. Ang sagot niya lang, "Dito, kailangan namin yan." Natahimik ako. Mga ilang segundo habang pinoproseso ang sinabi niya. Hindi pa man ako nakasagot ay binigyan niya ako ng pagkain, pinaupo sa hapag, at hindi niya ako pinayagan lumabas pa nung palubog na ang araw. Sabi ko, "La, ang aga pa, maliwanag pa." Oo. Tiningnan niya ako, yung tingin na seryoso. "Marco," sabi niya, "kapag andito ka sa amin, sundin mo ako. Huwag kang lalabas paggabi, kahit may marinig ka." Dagdag niya, "Kahit anuman ang hitsura nila, huwag ka maniwala. Kahit anuman ang sabihin nila, huwag mo pakikinggan." Sabi niya ulit. Doon ako kinabahan, pero sinubukan kong gawing biro. Ganito kasi ako, palabiro. "Sige la, kahit may aswang." Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa bintana. Tapos dahan-dahan niyang sinabi, "Lalo na kung aswang yan or multo." Hindi ko na natuloy yung tawa ko. Unang gabi, natulog ako sa kwarto na kaharap ang bintana. Walang screen, simpleng kahoy lang na bintana, tapos may kortina na manipis. Sa labas, palayan. Kapag dumilim, wala kang makikitang ilaw. Buwan lang, tapos minsan wala pa. Minsan kapag iihip ang hangin, tagos hanggang buto ang lamig. Bandang 11:00, gising pa ako. Naririnig ko si Lola sa kabilang kwarto na nagdadasal. Mahina lang, pero maririnig mo yung ritmo. Rinig mo ang bigat ng mga salita, parang may pinaghahandaan. Tapos may narinig ako sa bubong, kaluskos. Akala ko pusa, daga, o sanga lang. Pero yung tunog, mabigat, parang paa ng tao. Imposible naman kasi wala namang matinong tao na aakyat sa bubong. Pero nanigas ako nang makarinig ng mahinang tawa. Hindi yung malakas. Hindi rin yun pang horror movie. Yung tawa na parang pinipigilan pero hindi mapigilan. Tawa na pilit pinapahina. Dudungaw sana ako pero bigla kong naalala yung sinabi ni Lola. "Huwag kang lalabas kahit may marinig ka." Kaya humiga lang ako. Pinilit kong ipikit yung mata ko. Plano kong hindi na lang papansinin yung tawa. Baka praning lang ako kasi napakatahimik ng paligid. Pero mas lumakas yung kaluskos. Parang gumagapang talaga sa bubong. Tapos, huminto mismo sa ibabaw ng kwartong tinutulugan ko. Akala ko guni-guni lang pero naramdaman ko yung bigat. Parang lumubog ng konti yung bubong. Nakita ko mismong nayupi ang yero sa ibabaw ko. Tapos may narinig akong parang amoy. Oo, amoy. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko na may amoy na pumasok. Parang hilaw na dugo na may halong lupa. Alam ko kasi ang amoy ng dugo, kasi amoy bakal yon. Nagkumot ako hanggang ulo. Nagbaka sakaling mawala ang nilalang na nasa itaas. Pero mas lumala kasi doon ko narinig yung bulong. Hindi malinaw ang salita, pero parang babae ang boses. Parang may sinasabing, "Andito ka na." Alam kong ako lang mag-isa sa kwarto, pero ang bulong, parang nasa gilid ko lang. Ayaw ko namang buksan ang kumot kasi baka kung sino ang nasa labas. Hindi ko na kinaya. Sumigaw ako, "La! Lola, tulong!" Narinig ko si Lola tumayo. Hindi siya tumakbo papunta sa kwarto ko. Sa halip, tumapat siya sa labas ng pinto ko. "Marco," sabi niya, "huwag kang lalabas. Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana, magdasal ka lang sa isip mo."
May tao sa bubong lola, sabi ko. Halos umiiyak na. Natatakot ako. Kalmado lang siya at sinabing alam ko. Mahina niyang sabi, matulog ka. Dagdag niya. Tapos umalis siya pabalik sa kwarto niya. Parang normal lang ang lahat. Pero ako hindi mapakali. Kasi hindi tumigil ang tunog ng ilang oras. Humupa lang yung tunog bandang madaling araw. Nakakatulog ako ng putol-putol. At sa bawat gising ko, parang may nakatingin mula sa labas ng bintana. Kinabukasan, sikat ang araw. Normal ang lahat. May manok, may aso, may mga batang naglalaro sa malayo. Parang walang nangyari kagabi. Sinabi ko kay Lola yung narinig ko. Tiningnan niya ako, tapos tinanong niya, bukas ba bintana mo kagabi? Sabi ko, hindi pula. Tumango siya, parang may naipasa akong test, kasi kampante ang mukha niya. Mabuti. Wala na siyang sinabi. Doon ako nainis ng konti, kasi parang ako lang ang natataranta. Sobrang gulo ng isip ko na parang hindi ko na maintindihan ang mga pangyayari. Kaya lumabas ako ng bahay, naglakad-lakad sa baryo. Habang naglalakad ako, napansin ko na maraming tao ang nakatingin sa akin. Hindi naman masama, pero parang nagtataka sila bakit may dayo. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tindahan. Tinawag niya ako. Ikaw yung apo ni Aling Remy, yun yung pangalan ni Lola ko. Opo, sabi ko nang may paggalang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pag gumabi, huwag ka sa labas. Pag narinig mo, may tumatawag, huwag kang sasagot. Sino po tatawag? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Umusog siya palapit saka bumulong. Hindi lahat ng tumatawag tao. Nanlamig ako. Umalis ako sa tindahan na parang may nakadikit na bigat sa likod ko. Medyo nagtaka na ako kasi bakit parang may pilit silang sinasabi na hindi ko maintindihan. Bandang hapon, nagulat ako kasi pinapapunta ako ni Lola sa may poso para kumuha ng tubig. Malapit lang daw. Sabi ko, La, akala ko bawal ako lumayo. Hindi pa gabi, sagot niya. Pero huwag ka lalampas sa tulay. At pag may nakita kang nakaputi sa palayan, huwag mong lapitan. Tumango ako, pero sa loob ko, natatawa pa rin ako ng konti. Iniisip ko, bakit kaya ang daming rules? Siguro ay ganito kapag malayo sa sinilisasyon. Pagdating ko sa poso, may dalawang babae doon na nag-iigib din. Nagtanong sila kung taga saan ako. Nagkwentuhan kami saglit. Normal, hanggang sa napansin ko na tumigil sila bigla. Sabay nilang tiningnan yung palayan. Tumingin din ako. May babae doon sa gitna ng palayan. Nakaputi, mahaba ang buhok. Nakayuko, parang umiiyak o nagsusuklay. Bigla kong naalala yung bilin ni Lola. Pag may nakita kang nakaputi sa palayan, huwag mong lapitan. Pero dahil matigas ulo ko noon, umusog ako ng konti. Gusto kong makita kung sino. At nung umusog ako, umusog din siya. Pero hindi siya naglakad. Parang dumulas lang sa palayan. At nung tumingin siya sa akin, hindi ko makalimutan yung muka. Parang tao ang hugis, pero wala kang mababakas na detalye. Itim lang yung bandang mata, parang butas. Tapos ang bibig niya, parang guhit lang na manipis. Bigla siyang umangat ng bahagya, parang lumutang pa itaas. Napaatrasa ako, yung dalawang babae napasigaw. Sobrang takot ko, nabitawan ko yung timba at tumakbo ako, pauwi na parang may humahabol sa akin. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Si Lola, nasa may pintuan na, parang alam na niya. Lumapit ka, tanong niya. Umiling ako, pero halatang nagsisinungaling ako kasi nanginginig ako. Dahan-dahan niyang hinawakan yung ulo ko, parang pinapakalma ako. Tapos, pumasok kami sa bahay. Marco, sabi niya, dito sa atin, may mga kaluluwa na hindi matahimik. At may mga nilalang na hindi kaluluwa. Anong ibig mong sabihin, La? Umupo siya. Napabuntong hininga. May multo. May aswang.
may iba pa. Doon ko unang beses narinig mismo sa bibig niya yung salitang aswang na seryoso, hindi biro. Nagkwentuhan kami hanggang sa lumipas ang ilang oras. Gabi na naman, at sa gabing iyon, mas malala. Bandang 12:00, narinig ko ulit yung sa bubong. Pero this time, hindi lang isa. Parang 2 o 3 na sila. May mahinang tapak, may kaluskos, may parang naghihilahan. Tapos may kumatok sa bintana kong gawa sa kahoy at plywood na takip. 3 beses. Mabagal. Tok, tok, tok. Nanigas ako. Tapos may boses sa labas. Mahina, parang bata. Kuya, pahingi po ng tubig. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Hindi ako sumagot, pero naawa ako. Sa isip ko, baka batang kapitbahay lang. Kumatok ulit. Tok, tok, tok. Kuya, pabukas po. Maawa ka sa akin. Doon na ako napatingin sa kurtina. Hindi ko binubuksan, sinisilip ko lang yung anino. At nakita ko yung anyo niya. Hindi siya bata. Malaking nilalang na nakayuko. Pero yung braso niya, masyadong mahaba, sobra. At yung ulo niya parang nakatagilid na parang may mali sa leeg. Bigla akong naramdaman ang presensya ni Lola sa likod ko. Hindi ko narinig yung lakad niya, pero bigla na lang siyang andoon. Hinawakan niya yung braso ko, mahigpit. Wag, bulong niya. Wag kang gagalaw. Kuya, buksan mo. Mas lumakas yung boses sa labas. At sa puntong iyon, parang nag-iba yung tono. Parang hindi na bata. Parang ginagaya lang ang boses ng bata. Kuya, alam ko gising ka. Nanlamig ang batok ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong magawa. Si Lola nagdasal ng mahina. Tapos kinuha niya yung bote ng langis at parang nag-sign siya sa hangin. Tapos binulong niya, umalis ka na. Biglang tumahimik ang labas at sumabog na parang abo yung nilalang. Hindi agad ako huminga. Ilang segundo akong nakatitig sa bintana, naghihintay kung babalik yung katok. Parang ayaw kong matulog at bantayan lang ang bintana. Wala. Pagkatapos noon, hindi na ako nakatulog. At doon ko naintindihan na yung sinabi ni Lola, hindi panakot. Totoo lahat. Hindi na ako pumikit buong gabing iyon. Nakahiga lang ako, nakatingin sa bubong, pinakikinggan ang bawat tunog sa labas. Kada kaluskos ng dahon, kada tahol ng aso sa malayo. Pakiramdam ko, may kasunod na mas masamang mangyayari. Si Lola, umupo sa silya sa labas ng kwarto ko. Hindi siya natulog. Ramdam ko ang presensya niya. At kahit papaano, iyon lang ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang gumuho. Sa takot. Bandang 4:00 ng madaling araw, narinig namin ang tila pagaspas ng hangin sa palayan. Hindi malakas, pero sabay-sabay. Parang may dumadaan na marami. Parang may prosesyon sa itaas, pero walang paa na tumatapak sa lupa. Tahimik lang si Lola. Nagdadasal siya sa isip. Ako naman, yakap-yakap ko ang sarili ko. Doon ko unang naisip na sana hindi na lang ako pumunta sa probinsya. Pagsikat ng araw, saka lang ako nakatulog. Paggising ko, mataas na ang araw. Akala ko panaginip lang lahat. Pero nang makita ko ang mga marka ng putik sa labas ng bintana ko, alam kong hindi kami nag-iisa kagabi. Kumain kami ni Lola ng tahimik. Walang nagbabanggit ng nangyari. Pero bago ako tumayo, bigla siyang nagsalita. Marco, sabi niya, hindi ka dapat magtagal dito. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong magtanong pero parang ayaw kong marinig ang sagot. Bakit po? Tanong ko pa rin. Dahil napapansin ka na nila, sagot niya. At kapag napansin ka na, mahirap nang umatras. Hindi ko na tinanong kung sino ang nila. Kasi sa dami ng nangyari, alam ko na. Hapon ng araw na iyon, nagdesisyon akong lumabas sandali. Gusto kong huminga. Gusto kong patunayan sa sarili ko na may normal pa ring bahagi ang lugar na iyon.
Hindi pwedeng puro takot lang ang alaala ko. Naglakad ako papunta sa may balete na nadaanan ko noong una. Hindi ko alam kung bakit doon ako dinala ng mga paa ko. Parang may humihila. Parang may gustong ipakita. Habang papalapit ako, biglang bumigat ang hangin. Parang mas mainit, pero mas mabigat sa dibdib. Tapos naamoy ko ang usok. Hindi yung usok ng kahoy, kundi usok ng sigarilyo. Doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gilid ng balete. Matangkad. Sobrang tangkad. Halos kasing laki ng puno. Malapad ang balikat. Maitim ang balat, parang lupa na nababad sa ulan. Kulay putik na may halong abo. May hawak siyang sigarilyo at bawat hit-hit niya parang mas umiitim ang paligid. Alam kong ito ay kapre. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ako makagalaw, pero siya ang unang nagsalita. Hindi ka dapat nandito. Mababa ang boses niya. Parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako nakasagot. Taga rito ka ba? Tanong niya ulit. Humiling ako. Ah, sabi niya. Kaya pala. Lumapit siya ng isang hakbang. Ramdam ko ang bigat ng lupa sa ilalim ng paa ko. Marami kang nakita, ano? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit pero tumango ako. Huminga siya ng malalim. Umakyat ang usok sa itaas ng puno. Hindi lahat ng nandito masama, sabi niya. Pero hindi rin lahat may pakialam sa'yo. Bakit niyo po ako sinasabihan? Tanong ko, halos pabulong. Dahil ikaw ang bisita, sagot niya. At ang bisita, madaling mawala. Ang bisita ay masarap para sa kanila. Tumalikod siya at umakyat pabalik sa balete na parang hangin lang. Nang makaalis ako sa lugar na iyon, halos tumatakbo na ako pauwi. Pagdating ko sa bahay, agad akong hinila ni Lola papasok. Lumapit ka sa balete, sabi niya, hindi nagtatanong. Tumango ako. Napapikit siya. May mga bantay dyan, sabi niya. At hindi lahat ng bantay, kaibigan. Isang pikit lang ng mata ko at gabi na naman. Sa ikatlong gabing iyon, mas tahimik ang paligid. Walang kaluskos, walang tawa, walang katok. Pero mas nakakakaba ang katahimikan. Bandang 11:00, may kumatok sa pinto ng bahay. Hindi sa bintana, sa mismong pinto na yon. Tok, tok, tok. Malakas. Malinaw. Napatingin ako kay Lola. Kita ko sa mata niya ang takot. Huwag kang lalabas, sabi niya. Ako ang titingin. Pero bago pa siya makalapit, may nagsalita sa labas. Remy, ako to. Nanlaki ang mata ni Lola. Kilala niya ang boses. Buksan mo, sabi ng boses. Galing ako sa baryo. May problema. Boses ng kapitbahay namin. Lalaking madalas dumaan sa bahay daw yon. Lalapit sana si Lola sa pinto pero napahinto siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang salamin sa may altar at inilapit sa maliit na siwang ng pinto. Tiningnan niya ang refleksyon at bigla siyang umatras. Hindi yan siya, bulong niya. Huwag kang lalabas, wika ni Lola habang hinihila ako palayo ng pinto. Remy, alam kong andyan ka, sabi ng boses sa labas. Buksan mo. Mas lumalim ang boses. Mas naging mabagal. Parang may mali sa bigkas. Buksan mo. Bigla, may narinig kaming kaluskos sa bubong. Tapos isa pa. At isa pa. Parang may dumadating at parami sila ng parami. Marco, sabi ni Lola. Nanginginig na. Makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, huwag kang sasagot. Huwag kang titingin sa kanila. Kanino? Tanong ko. Pero hindi na siya sumagot. Biglang may tumawa sa labas. Hindi yung boses ng kapitbahay kasi iba na ang tuno. Mas mataas. Mas matinis. At andyan ka pala, sabi ng boses. Kaya pala masaya ang gabi. Narinig ko ang pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. At doon ko naintindihan. Hindi lang isa ang nandito. Marami sila. At lahat sila. Alam na may dayo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko.
Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Yung katok sa pinto, yung mga yabag sa bubong, o yung katotohanang alam nilang andoon ako. Na hindi lang nila ako nakita, kundi pinag-usapan na nila. Ang mas malala, gusto nila lahat na makuha ako. Mga nilalang sa dilim na akala ko kwentong pangbata lang. Si Lola hindi na gumagalaw. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, hawak ang rosaryo, pabulong na nagdadasal. Kita ko sa likod niya na nanginginig ang balikat niya. Hindi dahil sa lamig, dahil sa takot. "Remy," sabi ulit ng boses sa labas. Pero ngayon, hindi na siya nagtatangkang magtunog tao. Parang sinasadya na niyang ipaalam na hindi na siya nagpapanggap. "Alam kong naririyan ka, at alam kong kasama mo siya." Napalingon sa akin si Lola. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mata niya ang pagsisisi. Parang gusto niyang humingi ng tawad sa akin. Biglang may bumagsak sa bubong. Malakas. Ramdam ko ang pagyanig ng bahay. May dumulas pababa, tapos may narinig akong parang hinihila ang yero. Isang tawa. Hindi ko alam kung kanino galing, pero malinaw, masaya sila at gutom. "Ang tagal na naming naghintay sa pagkakataong ito," sabi ng boses sa labas. Pero matagal na rin kaming hindi nakakakita ng bago. May kumaluskos sa bintana sa likod ko. Dahan-dahan, parang may kuko na dumadampya sa kahoy. Hinila ako ni Lola palapit sa altar. Pinaupo niya ako sa sahig at umupo rin siya sa tabi ko. Tinakpan niya ang ulo ko ng panyo na may buhol at pinahawak sa akin ang rosaryo. "Makinig ka," bulong niya. "Kahit anong marinig mo, kahit pangalan mo pa ang tawagin, huwag kang sasagot, huwag kang titingin." "Anong mangyayari kung tumingin ako?" tanong ko, nanginginig. Hindi siya sumagot agad. "Kukunin ka," sabi niya sa wakas, "at hindi ka na ibabalik." Biglang may dumungaw sa bintana. Hindi ko nakita ang muka, pero nakita ko ang buhok. Mahaba, gusot, at gumagalaw kahit walang hangin. May dila na dahan-dahan dumampi sa loob ng bahay na parang sinusubukan kung makakapasok. May boses na babae na tumawa. "Ang bait naman ng apo mo, Remy," sabi niya. Tahimik lang. Biglang may umakyat sa bubong. Sunod-sunod ang yabag. Parang may naglalakad na nakapaa, pero mabigat. Tapos may pagaspas ng pakpak, mabilis at marahas. Amoy na amoy ko na ang mabahong halo ng dugo, usok at lupa. "Gabi na," sabi ng isang boses na parang galing sa puno. Kilala ko yun. Yung kapre. "Umalis na kayo," dugtong ng kapre. "Hindi siya kasama sa usapan. Lubayan nyo na ang dayo." Dagdag niya. May sagutan sa dilim. Hindi ko maintindihan ang salita, pero ramdam ko ang galit. Parang may pagtatalo sa pagitan ng mga nilalang. Biglang may sumigaw. Isang sigaw na hindi tao. Tumama ang pinto ng malakas. Tok! 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 Hindi nakatok. Hampas na. Ang kahoy ng pinto umuuga. "Buksan mo, Remy!" sigaw ng boses. "Hindi na sapat ang dasal mo." Si Lola, mas lumakas ang bulong. Parang pilit niyang tinatabunan ang lahat ng ingay. Biglang tumahimik ang lahat. As in wala. Walang huni ng kuliglig. Walang hangin. Walang yabag. Parang pinatay ang mundo. Tapos may boses sa mismong tabi ng tenga ko. Mahina. Malinaw. "Marco." Nanlamig ang buong katawan ko. Alam kong bawal akong tumingin. Alam kong bawal akong sumagot. Pero sa loob ng ilang segundo, parang gusto kong sumuko. Parang gusto kong lingunin at tapusin na lang lahat. Pero biglang hinigpitan ni Lola ang hawak niya sa kamay ko. "Wag!" bulong niya. "Huling pagsubok na yan." Tahimik ulit. Lumipas ang ilang minuto na parang isang oras sa tagal. Hanggang sa unti-unting bumalik ang normal na tunog ng gabi. Ang kuliglig, ang hangin, ang aso sa malayo. Wala nang katok, wala nang yabag. Pag sumikat ang araw, saka lang ako nakagalaw ng maayos. Parang may tinanggal na bigat sa dibdib ko.
Pagtingin ko kay Lola, parang tumanda siya ng 10 taon sa isang gabi. "Umalis ka na," sabi niya. "Ngayon din." "Paano kayo?" tanong ko. Ngumiti siya ng mahina. "Kami ang bantay sa lugar na to," sagot niya. "Kami ang dahilan ba't hindi sila makaalis sa bayan na to." Umalis ako ng probinsya ni Lola na hindi man lang nakapagpaalam sa mga kapitbahay. Diretso akong bumiyahe pabalik sa syudad. Pero minsan, kapag dumadaan ako sa mga madidilim na lugar, ramdam ko pa rin na may mga matang sumusunod. Alam kong hindi na nila ako pwedeng kunin. Pero alam ko ring hindi nila ako titigilan. Kasi sa oras na tumapak ulit ako doon sa lugar na yon, lalabas na naman sila para kunin ako. Doon ko lang napagtanto na ang lugar na yon ay lugar ng mga aswang at si Lola at ang kapre na yon ang bantay. Bantay para hindi makaalis ang mga nilalang. Kinulong sila sa mismong lugar na yon. Sa ngayon, Kuya Mid, wala na si Lola at ang masaklap pa ay hindi man lang namin siya napuntahan nung huling araw niya dito sa mundo. Pero alam kong yun din ang gusto niya. Ang mahalaga ay masaya siyang lumisan sa mundong ito. Tinuturing ko pa ring regalo ang pangalawang buhay ko at mas nag-iingat ako. Kasi pinakita ni Lola gaano kahalaga ang buhay ko at hindi niya ako pinabayaan nung gabing iyon. Dito ko na tinatapos ang kwento ko, Kuya Mid. Sana ay mabasa mo ito at maraming salamat. Dito nagtatapos ang kwento ni alias Marco. Marami pa tayong mga ganitong kwento kaya huwag kalimutang mag-subscribe at like para sa susunod pang mga kwento.